Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon, papasok tayo ng bunkers. Pamay Kawayan tayo ngayon. Wala dito sa North Caloocan. Time check 2:33 AM. Samahan niyo ako guys dahil natatakot ako bumiyahe ng langaning oras. At least may kasama ako, alam ko. Kaya hindi ako iwan guys hanggang makarating ako sa May Kawayan. At ako yung magsusundo. Ayan, syempre gamit pa rin natin ang ating Wigo pang sundo. Kagandahan lang kasi sa time ni Mrs. hindi ganun ka-traffic. Actually wala kang traffic pagka ganitong oras, syempre. Yun ang advantage. Unlike sa daytime yung pasok niya, syempre salo natin yung traffic sa umaga, tapos traffic din sa gabi. At least dito tuloy-tuloy yung magiging biyahe natin, no? So ganito na yung magiging pasok talaga niya for 2 years. Ayan, kagandahan. Aray ko, sakit sa mata. Kagandahan, 2 years lang naman yung niya, yung pasok niya ng ganitong oras. Actually 6 to 3 siya ngayon, pero September start siya ng 8 PM to 5 AM. Magandahan lang, buti hindi umuulan. Tapos na, kanina umulan. Siguro mga 10 PM. Nagabasa yung daan pa. Yan, pagkakumanan, nandito tayo sa Heritage. Metro Gate. May shortcut siya, syempre papunta sa Loma de Gato. Diyan yung daan panganan, pero tayo diretso tayo. Dito tayo sa Bahay Pari Road. Actually mabilis lang naman yung biyahe, mga more or less 30 minutes nandun na ako sa May Kawayan na exit. Nag-isip niyo ako iiwan na samahan niyo lang ako sa biyahe natin ito. Medyo pataas tayo. Uy, grabe yung aso. Pupuyot yung aso. Ito lang din kagandahan ng may 4 wheels. Kasi kahit pa paano, mas feeling alam mo yan, may feeling ka na parang mas secure ka o secured. Unlike sa nakamotor, lalo pa ako ngayon nga, malabo mata ko, parang hindi ko kaya magmaneho ng kumpiyansa ganitong oras. Tapos yun nga, nakakakaba pa. So at least ito, kinakabahan ka man, kahit pa paano mas komportable pa rin. Pero buti na lang din twice a week lang yung pasok ni wifey. So twice lang siyang magsa-site. The rest na sa bahay na siya, work from home. Ayan.
ilaw niya. Unahin na nga natin ito maya maya. Overtaken natin. Ay hindi. Kumaliwa siya. Alright. Ito lang din yung kagandahan ng ng maliit yung sasakyan, guys. Kasi sobrang dali i-drive. Hindi ka nag-aalala na tawag dito. Hindi ka nag-aalala na baka nakakaabala ka sa kalsada. Kasi minsan paranoid ako pag medyo tumatabi ng konti, ganyan. Naisip ko nakakabala ako sa iba, pero kagandahan, nagigilid natin maigi to kasi maliit lang. Tapos yun nga, perfect siya for daily, kagaya nito, pang sundo. Kasi gara naman kung sabi mo naka 7-seater tayo gabi-gabi, diba? Mainam na tong ganito kaliit pang malapitan. Pagdating naman sa ground clearance na ito, okay din naman kasi 165 mm ang kanyang ground clearance. Medyo mataas compared sa ordinaryong mga sedan na parang mga nasa 135. So parang mas mataas pa rin siya na more than 1 inch. Kaya pagdating sa mga baha, kahit pa paano mas kumpiyansa. Siyempre hindi man kasi taas ng mga SUV, diba? Pero iba pa rin yung 165 compared sa mga 135 mm na ground clearance. Mas mataas pa rin. So ayun, kahit pa paano dito minsan pagka malakas ang ulan dito sa area na to, medyo mataas yung tubig dito. Pero ayun, confident naman tayo na ilulusot ni Toyota Wigo. Ayan. Problema lang talaga dito sa Bulacan, puro lubak-lubak dahil puro truck yung dumadaan dito. Tapos puro mga lang ang ginagawa nila. Kaya natulad yan, aray, lalim. Natapalan lang nila kasi ng tawag dito ng asfalto. Kaya mabilis lang din na nasisira. Ay nako. Dapat dito laging dumadaan yung mga politiko dito sa lugar na to para alam nila. Dahan-dahan lang tayo. Makita yung lalakas ng ilaw nila. Nakasilaw. Ayan. Mamaya sa iba na ako dadaan pabalik. May isa pang daan dito, guys, hindi dito. Isa pa kami dinadaanan eh. Doon na lang ako dadaan pabalik kasi lubak ng ride ko. Lubak talaga dito. Ito malapit na tayo, approaching na tayo sa sa LTO. Ayan, LTO may gawa. Ayan. Dito ako nagpa-register last hindi pala last, first registration ng Wigo natin kasi 3 years na siya eh. Ayan, dito tayo
bistro sa LTO. Mabilis lang dito guys. Kaya lang tumagal ako nung pagpunta ko dito dahil sa parang naghang daw yung ano data dito, parang gano'n. Pero yung ano, yung emission lahat mabilis lang eh. Siguro tuloy-tuloy o 1 hour lang, 2 hours ganyan para sa iba. Ay, yan, ito yung LTO. Lumasan lang tayo. Sige. Yun lang, medyo tayo dyan. Parang ano lang ang gara, parang nagda-drive lang sa ano nagda-drive sa loob ng subdivision si tatay wala. Sayang wala tayong makainan na McDo dito. May kapagkwentuhan sana tayo sa mga mabibilan natin, kaya lang nitong oras wala naman ng bibilihan. Puro mga gasoline station yung bukas. Ito guys, ito Bahay Pare, Kamalig. Tapos Reco. Ay nako. Talagang susubukin yung suspension ng sasakyan mo dito eh. Kung hindi ko kabisado ito, malamang tumalbog na ako doon. Ito puro truck na. Yan ang dito pag ganitong oras. Masasalubong mo talaga puro truck kasi tawag dito, daanan talaga ito ng mga truck. Kaya pag daytime sobrang traffic dito. Ang bihira. Doon kami dumadaan sa Bagumbong pag daytime. Pumapasok ng kasi tukod talaga dito pagka araw. Bihira. Abutin ka ng isa't kalahating oras. Yung 30 minutes mo dito palabas ng May Kawayan. Abutin ka ng abutin ka ng 1.5 hour bago ka makarating ng expressway May Kawayan, kasi ipon na ipon yung mga truck dito. At least ito mabilis na yung biyahe, pero yun nga lang, nakakasilaw. Yun naman ang delikado, nakakasilaw. Yan na. Ito. Sa mata. Bihira naman yung mga sasakyan na yun. Guys, pagka ganun, kung kayo may sasakyan kayo guys, pagka tawag dito, pag may kasalubong naman sana kayo guys, tawag dito, huwag nyo namang i-high beam. Masakit sa mata pag naka-high beam. Mag-courtesy naman kayo sa sa kasalubong nyo. Pwede nyo namang ibaba yung yung headlight nyo, tapos iangat nyo na lang. Aray ko. Iangat nyo na lang pagka lagpas. Kasi nakakabulag talaga siya, promise. Ang masaklap nun, kung naka-high beam kayo tapos hindi nasilaw yung nasa harapan nyo, hindi rin kayo makikita.
mababangka na pala kayo. Diba? Kaya sana ano, subukan nyo kaya yung kasalubong nyo, i-high beam din kayo, diba? Kaya nagreklamo na no? Hindi, yun nga guys, tawag dito, huwag nyo nang i-high beam. Sakit sa mata talaga. Tapos ano, lubak-lubak na naman. Aray ko. Kung nakamotor ako tas nandito, nako po, sigurado napakasakit ng puwet ko dahil sa lumbar scoliosis ko. Yan, mga ganyan si sir. Yan ang mga ganda na nagbibigay pugay. Charot. Bibigay daan. Yung iba, pag binusinahan mo na ganun, ako po, asarin ka pa. Siguro yan yun. Hindi nagpupuyat yun. Or sa mga 251. Pupuyat pa rin. Ayan, lapit na tayo guys. Siguro mga 500 meters na lang magka-cross na tayo sa May Kawayan exit. Hindi na tayo mag-exit ng May Kawayan. Iko-cross lang natin siya. May Kawayan crossing. Aray mo, sakit. Mapapahinto ka talaga pag may nakasalubong ka ng naka-high beam eh. Hindi mo makita yung daan eh. Pa yan. Ayan, dito na tayo. So, dating gawin guys, pag-cross natin dito sa May Kawayan crossing, stop na natin yung video syempre. Baka malaman nyo kung saan ako eksakto pumupunta. Pero maraming salamat guys sa inyong panonood. Sobrang na-appreciate ko yung pagsama nyo sa akin, hindi nyo pag-iwan. Ayan, ramdam ko yung suporta nyo at pagmamahal. So, paano guys? Hanggang sa muli. Babush na guys.